Samantala, Philippine Red Cross magiging katuwang na rin ng gobyerno sa pagbibigay ng tulong sa mga overseas Filipino workers, partikular na mga biktima ng pang-aabuso. Si Dina Pagibitan sa detalye. Matapos ilunsad ng Philippine Red Cross ngayong taon ang programang layong iligtas ang mga kababaihang kasambahay mula sa kanilang mga mapang-abusong employer. Isang kasunduan naman ang nilagdaan ng ahensya kaakibat ang Blas Ople Center, isang national government organization na nagbibigay tulong sa mga OFW sa buong mundo. Layo ng kasunduan na mapalawak pa ang tulong sa mga inaabusong mga kababaihang manggagawa sa labas ng bansa o yung mga OFW na hindi naaabot ng embahada at konsulado ng Pilipinas. Bahagi rin ng kasunduan ang pagsasagawa ng pre-departure orientation seminar ng Red Cross para sa mga mangingibang bansa. Pwede po natin silang itak bago sa partnership po nito, paano sila maging Red Cross volunteers maski wala na sila sa ating bayan. At paano rin ang kanilang mga anak ay magkaroon ng direksyon ng buhay, pati na yung mga asawang naiwan para hindi maligaw ng landas. Paano sila maging aktibo, produktibo at konstruktibo yung kanilang buhay maski nangungulila sa pagmamahal ng isang miyembro ng pamilya. Sa bagong tanggapan ng Red Cross sa EDSA, tinatapos na ang international call center nito para sa agarang sumbong at impormasyon ng mga OFW, gayon din ang mga ibang lahing manggagawa. Magagamit din ito para sa mga tanong at impormasyon ng kani-kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Kumisan, Nepalese tatawag. Kumisan, kahit na sino tatawag, tutulungan namin yan. I-refer namin halimbawa kung Nepalese yung tumawag. Tatawag kami third part namin kaagad, tapos tatawagan namin yung Nepalese Red Cross. Sa ngayon, nagsasagawa ng counseling, psychosocial support, crisis intervention, home and school visits at ambulance services ang Red Cross sa mga OFW. Tinatayang 232 milyon ang mga migranteng manggagawa sa mundo. Isa sa bawat 5 ay domestic worker. Nasa 43.2 milyon dito ay kababaihan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.